naman. So thank you so much Mentor Ikay kasi talaga naman napupush po talaga na kami na mag-aral ng ganitong para mas mapalalim pa namin yung kaalaman namin sa negosyo. So talagang kailangan natin mag-research at palalimin kasi, 'di ba? Para sa ikagaganda ng ating business. And I'm happy to share with you kung ano po yung mga bagay na bago nating inaaral para mas magawa natin na mas maayos yung ating negosyo. Yan. Magpapakilala po muna ako or si-share ko po muna sa inyo yung naging journey ko dito sa I Am Worldwide. So bakit ba ako nag-decide as a former traditional business owner, so bakit ako nag-decide na to do I Am Worldwide, di ba? So, na ito na lang yung gawin kong negosyo instead ng aking traditional business before. Yan. So, ito po yung aking naging journey. Yan. I'm happy to share with you guys na mga mentors na ito yung aking naging journey and masaya ako na pinagdadaanan to. Ito nga aking family. Yan. Siyempre, isa akong mom of two. Yan. And naging empleyado din po ako for 7 years. And actually, kung mapapansin nyo dito as sales and marketing head, naging ano po ako actually computer science graduate ako, pero hindi ko siya nagamit. Alam mo yun, napapunta talaga ako sa sales doon sa pagtatrabaho ko. But yung nung time na nagtatrabaho ko, iba siya iba yung klase ng parang way na para mag-market ka. So hindi katulad dun sa atin, and doon kasi parang actually mas nagagamit yung yung psychology parang side, kasi doon parang basahan ang laban mo is kung paano ka gaano ka kahusay makisama sa mga kliyente mo para makakuha ka ng project, and gaano ka galing bumasa ka doon sa doon sa mga kalaban mo. Kasi bidding parang gano'n para makuha mo yung project kailangan kayo mag-bid, and yung proposal mo is naka-close yun naka-close, naka-envelope. So yun. Nakakatuwa din, tapos na-assign din tayo as a QMR. So yun po yung mga sa ISO certification. So yan po yung naging work ko before. But since ako ay naging mom, so maaga akong tinanggal dyan, calling yung kinol ako ng aking pagiging nanay, yon. So nag-resign ako, but eventually nung naging okay ako, so nagtayo naman ako ng sarili kong remittance business. So masaya dyan before, but syempre lahat naman ng negosyo is may mga challenges, tama po ba? Kaya kung tayo dito sa ating negosyo is nakakaramdam ng parang challenges, so it's normal. Kahit sa labas, di ba, meron talagang mga ganyang challenges. So, yan po. And I am blessed na talagang dinala ko dito ng aking friend ng sapilitan. So, thank you so much kasi para sa iyo din to, di ba? Kaya ako ginagawa din at pinupush itong business. So, now is na kasama na siya ni Lord, but yun. Talagang yung pala ang purpose, di ba? Kaya niya ako pinilit na kasi maaga pala siyang kukunin, di ba? So kung nagpatumpik-tumpik pa siya, malamang wala ako sa I Am Worldwide. So yun ang ginawa niya, sa pilitan talaga. So napaka-bless ako sa buhay niya. And syempre, dahil nawala siya, talaga naman sinalo ko ni Mentor Ikay, di ba? So I'm happy talaga na parang binigyan niya ako ng assurance na dito sa business na to, may makakasama. Yan. And sa paggawa ko, actually po, alam nyo, nung first month ko, hindi po ako, nahihiya po ako mag-alok ng product natin, ganyan. So hindi, kasi iba di ba? Iba yung mundo ko before sa mundo natin ngayon. So talagang hindi ko siya ginawa, inaral ko siya, may kasi ako pumasok. So mga, nag-start lang ako, actually, ito yung parang nakapagpabuhay ng dugo ko. Nung nag-training si BPI ka na sinabi niya, may go for 8, dito ako nag-start. Yung first direct referral ko hanggang sa 8, yan, 8 days. So nakuha ko yan. Diyan ako nagsimula. Yan. And dahil diyan, syempre, napasama na tayo sa mga ganyan top or recognition, di ba? Nakakatuwa yan na meron tayong mga ganong klaseng recognition, and hindi naman alam, kumbaga alam naman na halos ng lahat, di ba, na nagkaroon ako ng health condition, and isa pa, ito sa pinagpapasalamat ko na
Kaya ako dinala dito sa I Am Worldwide because of my health condition, di ba? And dahil diyan, naging mas madali yung proseso ng aking healing na hindi ko na kailangan magpa-opera. Yan, and na-enjoy ko yung aking negosyo. Ang ating business, talagang in-enjoy ko siya. Ating products, ang ating business. So while I'm at home, di ba? Actually, meron akong karamdaman yan, but hindi naging halata, di ba? Kasi nga, na-enjoy ko yung ating business. And sabi din ni Zig Ziglar, yan, if you believe your product and service can fulfill a true need, it's your moral obligation to sell it. So, ito rin ang isa na talagang parang nakapagpa-wake up sa akin na kailangan kong i-share. And actually, marami na iba't iba na rin tao yung nagme-message sa akin kung nagwa-wonder bakit hindi na ako nagpa-opera. So doon nag-start. Dahil diyan, 'di ba, nakapunta na tayo ng iba't ibang lugar, nagkatin tayo sa Palawan, 'di ba? Sa iba't iba sa Manila, 'di ba? So si Mentor Ike talagang ginaid niya talaga ako. Ito yung before yung aking core leader. So 'di ba, kung sabi nga ng mga naunang mga mentors, mga top mentors natin, talagang may attrition. So yung iba talagang nawawala. So continue lang tayo to build or to palawakin or to share yung ating business. And dahil dyan, syempre, nagkaroon tayo ng mga local international transactions, di ba? Kumikita tayo, di ba? Kung before is talagang, imaginein mo yan, di ba? Ang dami niyan na siniship natin international and dire-diretso yung pay-ins natin na hindi ko napapansin na nagugustuhan ko na pala yung I Am Worldwide. Yan. Parang nagsisimula na pala akong ma-hook ni I Am Worldwide, di ba? Sa naging ganda ng business. And yan, syempre, dahil sinisipagan natin, tama yan, kapag nagsipag ka, talagang may reward. Talagang may recognition. So, ito po yung aking first ever na Baguio na experience na mag-offline na wala akong kaalam-alam na sumama ko. So, madami akong natutunan sa Baguio before, 'di ba? Diyan ako natuto. Malaking part 'yan sa akin sa kasi andun ako sa stage na parang transition stage or nandoon ako sa pag magde-decide ako kung gagawin ko ba yung negosyo, yung I Am Worldwide or itutuloy ko yung aking traditional business. So, iba't iba yung inaano ko. Parang sinusubukan ko gawin kung kaya ko ba talaga or yung parang tinitingnan ko yung potential ko kung talagang hanggang saan. So nakakatuwa dahil dito si I am and lalo na dito sa Eagles, 'di ba? Si Mentor Ikay maraming mga activities, 'di ba? As a D, yan talaga yung nakakabuhay, 'di ba? Para nakakapagpa-trigger sa akin may mga ganyan challenges. So talagang dire-diretso tayong araw-araw nagsisend and imagine kahit yung sino. And actually ako po, naging ibang tao ako, tingin ko sa sarili ko kasi before hindi po ako masyado talagang lumalabas ng bahay. So every time na naaarawan ako, nilalagnat ako. So ngayon hindi na. Yan. So imagine mo kahit nagpapaayos ka ng sasakyan mo, papapalit ka ng gulong, nakaka-pay in ka, 'di ba? So nakakatuwa dahil 'di ba? Natutunan na natin na gawin yung negosyo, yan. And syempre pinalawak natin, iba't ibang lugar, yan, sa Bataan, sharing natin yan. So iba't ibang lugar yung ating nasyon. And na-bless tayo dyan. And ito, thank you so much sa mga recognition. And syempre, di ba, kung dati dito sa MB, nakasama na rin tayo sa buong top ng IAM. So, nakakatuwa, na. And thank you Lord dahil sa par tayo for now, but hindi yan, simula pa lang yan. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Agree ba kayo? Papunta pa lang tayo sa exciting part, di ba? And I'm happy na eto na po yung aking new core leader. So, yan po ang aking katulong na everyday. Natutuwa ako na everyday talaga nagpe-pay in sila. May pay in sila almost, di ba? Pag meron yung isa, meron yung isa. So, di ba? Masaya na hindi na lang ikaw ang gumagawa ng negosyo. Kung dati, mag-isa lang ako, ngayon, 'di ba, may katulong na ako, katuwang na ako na ginagawa yung negosyo, 'di ba? Ayan. Ayan. So, thank you so much po, no. Yan lang po yung aking sharing para sa aking personal But eto po yung ating main topic which is yung art of closing. Siyempre, ano ba yung naging reason bakit naging dumami yung ating team or ang ating actually po ang aking direct bibigyan ko kayo ng konting sa aking business. So, ang aking direct is nasa 61 na, 61 directs and
I am blessed talaga na ngayon is nasa 155 na po yung ating team, di ba? Yung member natin. So nakakatuwa, di ba? Growing talaga siya. Nagsimula man ako sa simula, so imagine, di ba? Lumaki din. So wag lang tayong hihinto and syempre, sipagan lang natin everyday. Yan. Tuloy-tuloy lang tayo. Yan. So, ayan po, ito yung isang, di ba, sa selling, yun naman talaga yung heart ng ating business. Magbenta tayo. Selling, di ba? And syempre, ang talagang, ang pinaka-ano talaga no, heart is yung closing, di ba? Kumbaga, ano yung selling, doon ka kasi, kapag na-close mo, that's the time na bibili sila or I mean magpe-pay sila or doon ka kikita. So ito yung napaka-importante and ito it's nakakatuwa kasi marami siyang hindi lang ito just selling. Sabi nga dito, yan. Wow, using ko lang yun. Yan. Thank you so much, Ma'am Ikay. Gumaganda ako kasi syempre maganda yung mentor ko. Dapat lahat daw i-duplicate. So, yun. Dinuduplicate din natin. Pag maganda ang mentor, di ba? Maganda din dapat tayo. Tama ba? Agree ba kayo? Ayan. So, yan po. Balik tayo. So, the art of closing are not just practical sales techniques, but also the right mindset that will make you successful, not just at selling, but in life. Diba? Hindi lang yung closing is parang practical sales technique. May kasama din siyang nasa sa right mindset. O agree daw si Miss si Mentor Chris, di ba? Agree daw si Mentor Chris. Yan, syempre, di ba? So, but syempre, para kailangan natin mag-ready, para magkaroon tayo ng ma-close natin yung ating mga clients. So, kailangan natin maging tamang tao. So, ano ba yung mga qualities ng mga leaders? So, what are the qualities do leaders possess which make the master salesman? Para maging master. So, type nga po, pa-comment nga po ng master. Ibig sabihin kapag master, expert, di ba? So, syempre, di naman natin magagawa sa simula or agad-agad, but in time, abang everyday natin ginagawa, syempre, mamamaster natin yan. Yan, master. Yan, tama po. Hello, Mentor Marilu. Yan, hello, Mentor. Yan, master natin. Kailangan nating ma-master, di ba? Yan. Kailangan maging master salesman tayo, di ba? Not just an ordinary. So, ano ba yung katangian na meron dapat para maging isang master salesman ka? Unang-una, dapat may confidence ka, di ba? So, confidence, they are convinced about their skill, product, know its value, and are proud of being connected with you. Dapat proud ka or confident ka na i-share yung ating business, confident ka sa product natin. So, kapag dumating ka na sa ganung punto, na confident ka na i-share, mas magiging madali yung paggawa ng ating negosyo or pagko-close, 'di ba? Kung confident ka kasi 'di ba sabi nga yung kausap mo, nagre-reflect diyan kung ano yung iniisip mo, 'di ba? Nakikita or nahahalata nila 'yan. So kung ikaw ay nag-aalangan or parang nahihiya or hindi ka sure sa mga sinasabi mo about the products, so syempre may ano 'yon, may effect yung dun sa client natin, 'di ba? Yan. So true daw sabi ni Mentor Divine. So another quality is commitment. Leaders are dedicated to their vision, goal, and mission. Diba? Dapat may commitment. Dapat dedicated talaga tayo doon sa vision, sa goal natin. Committed tayo. Hindi lang natin ginagawa according to our convenience. Pag pwede tayo, sige gagawin. Pag hindi, dapat committed tayo na to do the business every day. Kumbaga, kahit talagang pinaglalaanan natin ng oras talaga or committed tayo sa ating negosyo. Yan. They pursue it zealously or no shortcut. Dapat masigasig tayo, di ba? Ginagawa natin ito na masigasig. Yun, hindi natin minamadali, di ba? Kasi alam naman natin na itong ating business is hindi pang kumbaga long term siya, di ba? Maaari sa simula, hindi ka pa kumikita, hindi pa tayo kumikita, but eventually, kapag ginagawa natin ito every day, di ba?
ayun nga, yung promise ng ating company, yung system natin, effective naman talaga kasi kita naman natin sa mga top mentors natin. Basta maging committed lang tayo, huwag tayong mag-shortcut, and syempre, aanihin natin yan. Yan. So number 3, quality is integrity. Leaders exude strength of personality and persevere honest. Diba? Dapat talagang yung ano natin, kalakasan natin, personality natin, 'di ba? So dapat, and nakikita 'yon as yung integrity natin, parang talagang andodoon lagi, and syempre dapat honest tayo kanino, sa clients natin. Syempre, for example, yung ating products, may nagtanong o malapit na or nandodoon na siya para sa bingit ng kamatayan, parang gano'n. Tapos sasabihin mo makakabuhay pa. So syempre, ano na 'yon, parang pagsisinungaling na. So dapat honest tayo, 'di ba? Kasi importante yung integrity natin. Kasi once na nasira natin yun, yung trust nun ng tao or ng client natin sa atin, syempre, ano na 'yon, magiging mas mahirap na natin on our next. Parang 'pag nag-pitch tayo sa susunod ng ating business, parang wala na, parang mahihirapan tayo. And siyempre maging at the same time sa ating mga business partners, and sa ating mga mentors, kasi importante po yung integrity, yan. So number 4 naman is above par soft skills. So dapat yung tayo na as mga leader, dapat talagang above average yung knowledge natin. That's why ito, isa sa ginawa ito ni Mentor Ikay para, 'di ba, mas mahasa tayo, 'di ba? Hindi lang tayo mga ordinaryong nagpapa-pay in, 'di ba? Mas mapalawak yung kaalaman natin. Kaya napaka-blessed natin kasi si Mentor Ikay talagang may mga ganitong klaseng activity na para maging above tayo dun sa mga karamihan, 'di ba? So, syempre kapag mas marami kang alam, mas maraming doon sa kausap mo, mas mag-aano ka, mas magiging mas anong tawag doon, parang mai-impress siya sa'yo, 'di ba? Kasi mas marami kang alam sa kanya. So importante po 'yun. And number 5 is continuous students. So dapat 'yan, talagang maging ano tayo, laging estudyante, lagi nating aralin, 'yan, lagi na tayong manood ng trainings. 'Di ba nakikita natin kahit yung mga top 1 ng IR, ng mga top mentors natin, nasa sa training pa din sila. 'Di ba? Kasi ginagawa nila yung pagiging continuous students. Kasi 'di ba, hindi ibig sabihin na alam mo na 'to or napanood mo na 'to, alam mo na lahat, 'di ba? So, maging ano sana natin, matanim sa ating sarili na talagang dapat, every day or may bago tayong natututunan or mas nadadagdagan yung ating kaalaman, yan. So number 6 is goal-oriented. Leaders are extremely goal-oriented. They plan and implement by the program. So dapat goal-oriented tayo. So hindi bara-bara lang. Dapat meron din tayong goal. So syempre may time to parang mag-happy, maging masaya or mag-enjoy, but syempre, wag natin kakalimutan yung goals natin, di ba? And number 7, good listeners. So they are excellent in excellent listeners. They pick up on subtitle tools and understand without explicit communication. When deal could be pursued further or whenever they should take a step back. So dapat maging good listener tayo kasi importante na hindi lang tayo yung laging salita ng salita. Dapat matutunan natin na makinig din tayo kasi actually kung ang kausap natin, 'di ba alam naman natin, hindi natin nakakausap. Minsan may mga kakausap tayo, mga professionals na talagang parang highly professionals na marami silang alam or hindi natin alam, maybe nag-research na sila about our business or about our products. So, dapat ano natin, hindi yung alam natin yung pipilit natin. Try to listen to them para, 'di ba, malaman natin kung ano ba yung, kasi kapag natutunan mo na makinig dun sa kausap mo, na hindi lang ikaw nagsasalita, so malalaman mo kung ano ba yung next na sasabihin mo sa kanya. Kasi kapag ikaw lang salita ng salita, alam na pala niya, or so ikaw yung mag-e-end na magiging talo doon sa conversation. So number 8 is excellent communicators. So along with being good listeners, leaders are well versed in the art of creating small talk, di ba? So
ako actually, ito yung ano ko, ito yung weakness ko. So mahina ako sa communication kasi before, 'di ba? Sa aking mga naging, although naasa ako din sa sales, but hindi din gano'n. Iba din nga, as I've said. So pero ito talaga yung weakness ko. Ito yung pinapalakas ko, yung makakapag-communicate ako ng maayos kasi mas more on quiet ako. So mas nahihirapan akong communicate kasi nga as a D parang minsan yung approach ko sa iba medyo masakit na pala or something na hindi pala kumbaga sa kanila nakakasakit na or pero sa akin parang normal pa lang. So ito po yung aking talagang inaaral na talagang maging good communicator ako. So yan. And number 9 is problem solver. So leaders by nature are problem solvers. Rather than letting the problem cultivate, they deal with it on a priority and to sort it out. So dapat yan, tama yan. Maging tayo, problem solver. Dapat alam na natin i-solve yung mga small problems natin. Hindi lagi natin sasabihin kay mentor, syempre, paano kung si mentor that time is hindi available? So, learn to pag-aralan natin yan na maging problem solver tayo para paunti-unti, then eventually, kapag araw-araw natin yung ginagawa or kapag nasasanay tayong gawin yan, so magiging easy na rin dyan. And number 10, of course, is a product and market knowledge. So, last but not the least, they in-depth product knowledge and they understand how the market where they operate, performs, and where it's headed. So, dapat alam natin yung product, di ba? Kung ano ba yung effect ng, for example, yung ating flagship product na barley. So, alam natin kung ano yung mga sakit na nagre-response yung barley. Alam natin kung paano siya iti-take. Alam natin kung ano yung best time to take yung barley. So ano yung mga side effects or yung mga simple dapat alam natin. So paano natin malalaman yun? 'Di ba? Every Thursday meron tayong mga product meron tayong mga testimony, so marami tayo doon makikita, and plus meron tayong mga product knowledge na binibigay ng ating company. So attend lang tayo lagi doon. So, are you learning, mentors? Paki-comment nga, I am learning kung meron po kayong natututunan. Yan. So, eto po, sabi nga dito. So, if you can trace the correct path to cause someone's mind to flip to your way of thinking, you make the sale. So, psychology, di ba? Yan. Salamat sa mga natututo. Yan, I am learning. Eagles Lucia Villegas. Yan. Joven Sementor, Michelle Obando. Yan. So, yan. Sementor Jenny Lynn. So, salamat po sa mga nagpa-participate. So, sabi nga dito, di ba, psychology, if you can trace the correct path to cause someone's mind to flip to your way of thinking, you make the sale. So, yan, deal na. Yes na yung deal. So, yun po. And ito po, what is sales psychology? So, pag-aralan natin to, alamin natin, ano ba yung nito? Ano bang ibig sabihin ng sales psychology? Kasi, di ba, nasanay tayo, basta makabenta tayo ng barley. Pero alam niyo po, once na natutunan natin ito, parang parang automatic na medyo sa simula parang medyo mahirap siya, pero kapag daily mo siyang ginagawa, ma-adapt din natin. So sabi dito, sales psychology can be defined as a process that study the psyche of your target market to sell your services and products. Instead of convincing customer they need your offering, you find way to market to their current wants and needs. There are numbers of ways in which individuals buy a product or subscribes to a service. Some use logic and reason over emotion when purchasing new products. So in other cases, the person buy impulsively and rationalizes the purchase later. So 'di ba? Meron kasi mga tao talaga na logic ang ginagamit, 'di ba? Kahit ano mo i-offer, hindi 'di ba sabi nga sa sales or sa close,
parang makukuha mo siya through emotions. But not all people ay makukuha mo through emotions. So meron talaga mga logic. So yung logic reason yung parang logical yung ginagawa nila. Ano ba yung makukuha nila? Ano ba yung maiitulong nila sa So kapag alam mo kung saan mo siya parang kung alam mo kung anong klaseng tao siya or nakuha mo siya, so malalaman mo kung paano mo siya babagsakan, di ba? Yan. Yan. So, comprehending your customer's need or understanding your customer need and relating to them in the cornerstone or the foundation of a good sales process. So, people want to be understood, and being able to relate them through the brand, you increase your probability of making the sales, di ba? Dapat yun nga, nakaka-relate. Alam mo yung kumbaga naiintindihan mo yung customer mo, di ba? Na alam mo yung foundation ng ng good sales, tapos parang alam mo or nakaka-connect ka, in short, nakaka-connect ka dun sa client mo. Dapat yun kasi yung isang way para mas makuha mo yung loob niya. May connection kayo, nagkaroon kayo ng connection. Yan. And sales professionals can tap into customers' emotion as a way to close a sale. A common mistake in sales pitches is focusing on cost. Di ba? Most of us doon, di ba? If sales associates understand the value of their target audience, strategies can be used to show how the product services stays in line with those values. Kumbaga parang alam mo kung paano mo ibigay sa kanya kung ano ba yung yung value ng product na ino-offer mo. Kung ano yung may tulong sa kanya kapag halimbawa nag-take siya ng barley, kumbaga may problema siya sa health. So, kapag nag-take siya ng barley, ano yung value na makukuha niya? Di ba? So, once na naipaintindi natin yon sa kanya or nakuha niya yon, so it's a boom, di ba? Pwede close sales na yon. And syempre, ganun din sa business. Kapag, for example, yung tao naghahanap pala or nangangailangan talaga ng additional income or negosyo talaga ang gusto at nabigay mo sa kanya na ito yung marketing plan natin. So, di ba? So, focus ka kung ganong klase siyang tao. So, focus ka doon sa marketing plan, sa ganun. So, nakuha mo yung loob niya kasi yun importante. Parang matutunan natin na basahin yung iniisip nung natin, yung client natin, parang gano'n. Yan. Mabilis po ba? Yan. Mabilis po ba? So, eto, syempre, meron tayong yes, thank you so much sa mga I am learning. Yan. So, 6 principles of sales psychology. Una is reciprocity. So, an internal pull toward repaying what another person has provided with us. So, yan. Yan yung parang reciprocity, yung parang exchanging. Halimbawa, ito, ino-offer mo sa kanya. Anong makukuha niya? Kapag bumili ba siya kumuha ba siya ng package sa I Am Worldwide, anong makukuha ko dyan? Parang ganon. So, isa ito sa principle ng sales psychology. Dapat matutunan din natin yan. And number 2 is commitment and consistency. Once we make a choice or take a stand, we consistently work to behave in line with that decision in order to justify. So, yon dapat committed tayo and consistent. Yeah. So, number 3 is social proof. When we are unsure of something, we look to similar others to provide us with the correct directions to follow. The more people following the directions or actions, the more likely we are to think it is the correct thing to do. Di ba? Kaya nga meron tayong for example, bago lang tayo, wala pa tayong proof na kumikita na tayo, di ba? Meron tayong mga mentors na pwede natin gamitin. Or for example, si Mentor Ikay, isa siyang nurse, so syempre yung mga friends niya, kaya pumasok yung kanyang mga friends na nurses din, di ba? Kasi nakarelate sa kanya, kasi meron silang parang similar, di ba? Similarity, di ba? So, parang nakaano sa kanya,
yun ang nakatulong sa kanya na pare-pareha sila mga nurses, pero si Mentor Ikay may ganitong result. That's why na-close niya yung mga friends niya na nurses. So yun. And of course, ito, liking. We have a higher tendency of agreeing with the people we like. And just as important, a higher tendency of others having to agree with us as if we like them, di ba? Siyempre, di ba? Kanino ba tayo bibili? Siyempre dun sa gusto natin, dun sa tao or sa kausap natin na for example, siyempre sa market, ang dami nating kalaban, di ba? Or parang competitor, di ba? Ang dami nating competitor kasi ang dami natin na nagbebenta. Pero sino ba yung mag-outstand sa kung halimbawa yung isang client, naghahanap talaga siya ng opportunity, ng business. Tapos marami siyang nakausap. So paano ka mag-stand, di ba? So syempre, dapat isa yon kung nagustuhan ka niyan. So ano bang isang way, isang para mga character, para magustuhan ka ng kausap mo. Syempre dapat mabait ka, nasa-satisfy mo yung needs niya, yon. Yes, amazing morning, Mentor Lucy Lariosa. And eto, authority. It is important na meron tayong authority. Sabi nga dito, we are more likely to say yes to other who are authoritative. Yan. Yan. Kapag meron siyang authority, di ba? Siyempre kasi yan parang, parang may build na yung mo, yun nga. May authority ka na sa kanya. So, alam na niya, kilala ka na niya. So, parang expert ka na, knowledgeable ka na, so experience ka na, so alam mo na, so nakuha mo na yung authority. So yan yung isang way and important principle para dun sa ating sales psychology. Yan. And ano bang number na to? And lastly is the scarcity. So the principle of scarcity states that we are always want of what is less available or shrinking in availability. Katulad ngayon, 'di ba, yung jade natin dahil matatapos na ng March 31, 'di ba? Ang dami nagpay ng jade. So, 'di ba? Scarcity. So, bakit na close day? Walang kahirap-hirap dahil doon sa scarcity na 'yon. Oh, ang daming jade, bumuhos ang jade. Agree ba kayo? 'Di ba? Dahil scarcity 'yon. Yeah, agree. Thank you so much po, member. And ito po, the art of closing. Yan. Sabi nga dito, sales, ito po yung mga sales KPIs or key performance indicator. So the art of closing the sales goes into the major skill needed for selling. So any weakness in one of this area will hold you back. And if you keep improving in each one of them, you'll quickly get to the top. So, importante po itong sa sales, yung key performance indicator na kasi yung isa man daw dito na may maging kahinaan natin. So, ito yung magiging possible reason para hindi mag-pay in, di ba? Or hindi bumili ng in-offer natin, di ba? So, ano kailangan natin gawin? Siyempre, everyday, improve na aralin natin, i-master natin ito. Ito naman, di ba, lagi ito sa ating, tinatopic to sa ating 8 PM training sa prospecting, establishing trust and rapport, identify customers' problems and needs, present your product as the ideal solution, yan. Answering objection and concern, getting agreement to proceed, so obtain resales and referrals. So pwede nyo po yung screenshot kung gusto nyo po na kung sa tingin nyo po is helpful para sa inyo. So ito po, importante po ito is a key performance indicator. So kailangan nating ma-master to kasi sabi nga dito, any weakness in one of this area will hold you back, di ba? But once na naaral natin ito, magiging quickly on top tayo. Yan. Proceed tayo. And so, closing time. Closing time. According to Brian Tracy says that your goal is to make the closing smooth as possible for the customer. Diba? Dapat maging maayos. Kasi nga, diba sabi, yung closing nga daw, hindi yan nagsisimula. Hindi yan nasa dulo. Parang nagsisimula ka pa lang ng presentation mo.
is closing na, di ba? So, bakit magiging yung pag nagawa natin yun, magiging smooth na yung closing natin. It should be quick and your whole presentation should be structured with the close in yun nga, di ba? Sa presentation pa lang, di ba? Sales people know that they're gonna say word for word in rehearse. So for sales people, yan, eat and sweat as they say whatever comes in their mind and hope. So dapat talaga inaaral natin, nire-rehearse, pina-practice kasi nakakaya naman yung nagbebenta ka tapos hindi mo alam. So nagsasabi ka or parang pinagpapawisan ka na kasi nga magaling yung kausap mo or maraming alam yung kausap mo, hindi mo na alam kung anong sasabihin mo. So ang tendency, pinagpapawisan ka na. Tapos kung ano na lang yung masabi mo na nasa isip mo. So possible, di ba? Mali-mali na yung masabi natin. So it is important na talagang pinapag-aralan yan, ang pagko-close. Yan. So six major requirements to close. Yan. Positive, enthusiastic, and eager to close the sales. Emotion are contagious. So dapat, syempre, sino ba naman ang gustong bumili sa taong malungkot, sa taong nega ang sinasabi, di ba? Syempre, the aura pala, pagdating pa lang, pagkausap mo pala, parang alam mo na kung positive yung vibes niya. Syempre, madadala mo yung kausap mo. Syempre, importante yan. Kailangan nakakahawa yung ngiti mo, yun, di ba? Yung emotion mo, yung pagiging positive mo, nahawahan mo yung kausap mo. Kasi kapag napasaya mo siya, yan, agree daw si Mentor Lucia, kapag napasaya mo siya or nadala mo o yung vibes mo na positive sa kanya, syempre, tendency nun, mako-close talaga natin. And number 2 is prospect requirements must be clear to you as a result of asking question. That's why kailangan and important po na nag-ask tayo ng mga questions para, di ba, alam natin kung ano ba yung kailangan niya. Dapat malinaw sa atin kung saan ba siya, ano ba ang need niya, in health ba or in business ba. So dapat alam natin yon. Pero syempre, para natin malaman yon, magkaroon tayo ng smart question. Parang magbato tayo ng mga questions sa kanya na unti-unting parang magbibigay sa atin ng ganong information. Yan. Pero syempre, hindi naman diretso. Parang yun nga, dahan-dahan lang, di ba? Pawag masyadong, hindi na tawag nila, huwag masyado daw patusok. Parang smoothly mo lang na hindi niya napapansin na parang kumukuha ka pala ng information sa kanya. Yun. The prospect must understand their products and its value for him. Yun. Important syempre. Yun. Kanina ko pa nababanggit, di ba, na dapat alam niya or naintindihan niya na yung product, ano ba yung makukuha niya? Ano ba yung matutulong ng product na ino-offer natin sa kanya? Di ba? So, important yon. And number 4, prospect must believe and trust you. And have faith your company will deliver. So, dapat may tiwala. May tiwala yung prospect natin. So, paano ba magkakaroon or makukuha natin yung tiwala ng prospect natin? Siyempre, the way we speak, the way binibigay natin yung information na kailangan niya, doon natin mabibuild yung trust niya sa atin, di ba? Na tayo ay, kumbaga, legit na company, di ba? So, yun. Dapat, natin, yung sa pagkakausap natin sa kanya, importante na papunta doon sa nakukuha natin yung trust niya sa atin. Yan. And number 5, the prospect must desire and want what you are selling. Dapat gusto niya yung product or may desire siya or may nakikita natin na talagang gusto niya kung ano yung binibenta natin. Yun ay isang requirement yun. So kapag nakita natin na meron siya ng ganon, so positive na talagang makuklose natin siya. And of course, number 6, the product must be suited for your customer. So dapat yung product natin is suited para sa kanya. Kasi possible, for example, yes, Amazing Morning Mentor Marley Faye. Yan. So for example, ang ino-offer mo sa kanya is Garcinia, tapos hindi naman niya kailangan ng Garcinia kasi 'di ba? Slim naman siya. So dapat ang ino-offer nating product is yung
kung ano yung kailangan niya, di ba? So, paano natin ulit makukuha yun? So, yun nga, the way we ask for, through the conversation, through the how you communicate doon sa ating client, doon natin makukuha. Tama daw po. Thank you so much, Ma'am Ike. So, ito, close at the right time. So, avoid high pressure. Kasi kapag na-pressure yun todo-todo, possible, hindi na bumili, ganun. So, may timing daw. Yan. May timing daw yung pag-close. Make sure that the prospect always wants it, need it, can afford it, and be able to use it and get full value out of it. Diba? So, dapat yung prospect natin, meron ng ganitong quality. Meron siyang ganito. So, nakikita natin sa kanya yan na kailangan niya yan. Nakikita natin itong 4 na to. So, make sure natin ito. And kapag nakita natin ito, that's the right time to close. Diba? Na i-close na natin yung ating client. So, signals, the closing time has come. So, may signals pala. Hindi pala basta kino-close or parang dire-diretso kang dadal ka lang, salita ka lang ng salita, dire-diretso kang sinasabi mo yung products, yung ganyan, ganyan, ganyan. So, may signals. So, learn to, kailangan nating alamin or matutunan na malaman ano ba yung mga signals. Kung meron na ba, nakikitaan na ba natin siya ng mga signals na to bago tayo mag-close. So, there are some signals that your prospect is ready to move. Yan. Una, yan. First is talking faster, becoming more upbeat and cheerful from thoughtful and critical. So, kung parang nagiging ano na siya, nagiging parang natutuwa na siya, di ba? Sa mga nagiging interested, parang gano'n, di ba? Nagiging gano'n na siya na yung prospect na is ready to move. So, syempre, ito, sudden friendliness. Parang relax na siya sa'yo kasi nakuha mo na ngayon trust niya. So, parang naging, ang tawagan niyo na kung kanina ma'am o naging sis na, naging parang friend na kayo. Naging, ano na siya, parang at ease na siya sa'yo, di ba? Yun nga, relax na. And maybe ask personal question or nagtatanong na siya sa'yo ng personal question na, mga possible question na nagtatanong na siya sa'yo, di ba, na parang inaalam ka na niya, yung mas lumalalim na, di ba, ang gusto niyang malaman about you. So, it's a sign. So, chin rubbing. So, isa pala yun, no? Yung nag-chin rubbing. So, he's probably thinking how to use your product. So, interested na siya. Iniisip niya kung paano na lang niya gagamitin. So, that time, so stop talking and when he comes up, ask a closing question. So, kapag nandudo na pala siya, so, stop na tayo magsalita. Di ba? And ask na natin siya ng ano. Mag-come up na tayo dun sa tamang question para ma-close natin siya. And number 4 is price. Yan. Kapag nagtatanong na ng price. So, terms and delivery questions. So, kapag meron ng mga ganyan tanungan, so, magkano yung package ng J? So, paano yung terms? Paano mo ma-deliver? Kasi nandito ako sa ibang bansa. Ano yung gano'n? So, may mga gano'n na siyang question. Diba? So, that's the time. Isang signal yon na yung prospect mo is ready to move. Yan. And number 5 is any changes in attitude, posture, or voice. So, di ba, sabi nga, sa mga training din natin, napapanood natin yon. So, yung attitude niya, parang biglang niya, naging friendly na siya, bumait na siya. Tapos sa posture niya, yung dati ang layo-layo niya sa'yo, nakaganyan, di ba? Pero dumating na sa punto na naging, yung mukha niya, nilalapit na niya doon sa pinipresent mo. Tapos yung voice niya nagiging, di ba, syempre, mahalata naman natin kung yung voice niya is nagiging interested siya, di ba? So, yun, it's a signal, di ba, that the prospect is ready to move. Yan. So, closing techniques. Yan. Are you learning, mentors? Patype nga po ng number 1 kung learning kayo. Yan. Thank you so much po thank you po sa pag-attend sa ating masterclass. Yan. So, closing techniques. According to Brian Tracy says,
you should be able to master at least 10 different closing techniques to avoid use depending on the person and the situation and the kind of objection you get. Imagine, 10 pala, hindi lang pala isa yung closing techniques na kailangan nating i-master. 'Di ba? Kasi syempre, bakit ganun kadami? Sabi nga dito, at least. So, ibig sabihin, more than 10 pa yung kailangan nating aralin through time, di ba? So, bakit ganun karami? Eh, kasi po, iba't ibang klaseng tao. Eh, sa isa hindi, applicable. So, di ba, quality ng tao ang makakasalumuhan natin or magiging client natin. So, dapat iba-iba din yung techniques na nalalaman natin. Di ba? Tama ba? Yes, agree daw si Mentor Michelle. Yeah, true. True si Mentor. So, dapat, di ba? Kasi ano natin yun, edge natin yun. Kapag marami tayong alam na techniques, siyempre, pag marami tayong alam na techniques, mas mataas yung chances ng ano natin, ng ating sales or ma-close natin yung ating prospect. Try them out multiple times and practice them more than once until you perfect them. So, 'di ba kanina pa paulit-ulit yung mga kailangan nating aralin, 'di ba? Sabi nga practice multiple times every day, 'di ba? So, yun lang pala yung key, 'di ba? So, aralin lang natin, i-master lang, kumbaga everyday nating gawin hanggang sa ma-master natin siya. So, yun yung mga kailangan nating mga skills na kailangan nating gawin para maging ano tayo, master closer, di ba? Yan. Gusto niyo ba yon maging master closer, di ba? Lahat naman tayo gusto yon, di ba? So, yun po. And of course, and you are on your way to excellence. Syempre, di ba? Kung parati natin pina-practice, di ba? Nagiging expert tayo. Di ba? Nagiging excellent. Tama? Yan. So, eto na. Ito po yung one kind ng, di ba? Kanina sabi ko, at least 10 different closing techniques. So, magbibigay lang po ako ng ilan, di ba? Sa mga techniques, closing techniques. So, ito po yung isa. So, una is secondary close. So, you agreed on the minor details. So, the customer implicitly decides on the major one. You help through the moment of indecision. So, kumbaga, meron akong napanood dito sa atin, sa Eagle Sabit, na di ba parang muna, kino-close niya muna sa copper, parang ganon. So, parang ganon siya. Di ba? So, yes, gusto daw ng mentor Chris. So, parang inaano muna niya, kino-close na. Kasi nga, di ba, syempre, yung iba, kapag kinlose mo agad ng higher package, for example, mga user lang naman, ang nakausap mo siya, user lang naman siya ng products, tapos inopera mo siya ng malaki, of course, hindi yan bibili, mamamahalan. Pero kung inopera mo siya ng mababang package, ito isang way, di ba? So, kung ganun yung prospect natin, pwedeng i-apply yung secondary close. Start ka sa small packages, sa pang user package, then di ba yung isang I forgot the name nung isa nating mentor na nasa Eagle Sabit na sabi niya, nagko-close muna siya sa copper. Tapos later on, hindi niya muna ini-encode. Kapag nagbayad na, tinatanong niya, gusto niyo ba ng full potential, makita yung full potential ng ating negosyo, ng package na binili niyo or ng company. So sa kanya ilalatag yung mga di ba? Yung mga higher package, yung mga benefits or compla natin. Kaya napapabili on higher package. So parang ganun, etong secondary close. So assumption close. So you can ask this closest question like, does it make sense to you? And if they say yes, assume that they say yes to the sales and say, then the next step is this. Diba? Kumaga, inaano na natin na, yun, as the word assumption, parang inaano natin na talagang bibili na siya, yes na, di ba? So, paano natin makukuha yan? So, magtatanong tayo sa kanya na ang possible na maging sagot niya is yes, di ba? Yung ang sagot niya ay, ang pwede niya lang isagot is yes. So, kapag nangyari yon, mas madali natin siyang makuklose. So, it allows you to keep control of the interaction. So, the customer either goes along or raises another objection that you can address.
And number 3, selling past the sales. Yan. You begin talking about the joy of using the product and that what will happen with it. So yun. Parang mabilisan lang. Parang ano ka, parang kinukuwento mo lang na eto, yung barley, yung product natin is ano naging benefit sa'yo, parang gano'n. Yung masaya ka na kinukuwento mo na yung ganyan sa or sa business, parang nagkukuwento ka lang ng gano'n. Parang ordinary nagkukuwentuhan ka lang ng gano'n. Parang nakikipagkuwentuhan ka lang, yun yun. Okay. And eto, tell happy and sad stories. So, tell happy story of a customer using your product. So, tingnan, 'di ba kaya important na nanonood tayo ng mga testimonies, uma-attend tayo ng trainings para yung mga and syempre yung mga MVP day natin, 'di ba? Nakikita natin yung journey from 'di ba, from ordinary employee to 'di ba, car achiever, parang gano'n, 'di ba? So, maaano natin may makukuwento tayo, 'di ba? For example, may client tayong puwedeng i-relate sa kanya. So, kapag marami tayong alam na gano'n, so madali natin siya mako-close kasi may makukuwento tayo, stories 'yan. So, you can start with, "By the way, it reminds me of one customer," 'yan, something gano'n, parang 'yan. Kinukuwento mo yung mga, kakilala mo or nakita mo kasama natin dito sa business. And another is closing technique is ito, walk away close. Walk away close. If the customer is walking away and saying he wants to shop around, tell him most people did that before coming back and shopping from you. Parang yung ano, parang nagdadahi-dahilan, parang ganun. So, you can tell him, you can go, you can go out, but why don't you save the time and make a decision now? We can wrap up the deal right now and you spare yourself all the researching time and happy go on with your life. Para maparealize natin, di ba? So, kaysa, for example, saan siya pupunta, ganun, maparealize natin na yung important ng ina-offer natin. Kasi ito yung, kasi sometimes, di ba, makikita na naman natin yan. Most of the time, di ba, na minsan, kapag ayaw nilang mapresentahan, kasi ano din sila eh, minsan yung gano'n, yung mga nagdadahilan lang, takot din sila sa sarili nila. Agree ba kayo? Kasi minsan, kapag alam nila na kapag naka, nakapakinig sila or nakita nila yung presentation mo, yung ipe-present mo, possible bumili sila. Kaya minsan nagdadahilan sila, di ba? So, kung maparealize mo sa kanya, yung talagang i-spare mo na lang yung time sa'yo, makinig ka na lang, ayusin mo, tulungan to, i-ano mo sa kanya, natutulungan mo na gawin yung business, di ba? And mahatak mo talaga na siya na instead na mapunta sa kung saan na dinadahilan lang na. So, di ba? Makinig sa present mo. So, and ito, and if he still insists, he wants to go, so wala tayong magagawa, di ba? For example, ayaw niya talaga makinig at nagdadahilan siya. Pwede natin itong gamitin. Only today close. O huwag mo pa rin pakawalan agad. So, it is the last day of the sales contest. So, you can make a discount. So, pwede natin gawin yun. So, last day na ngayon ng promo. For example, naka-promo. O last day na ng promo ngayon. Kailangan, para sayang yung discount or yung trade natin, last day na ngayon. Last day na bukas. Mag-decide ka na kasi ito yung possible na maging benefit mo, makuha mo kapag nag-avail ka ng trade. So, parang ganun. Only today close pala ang tawag ko. So, it is only to be done at the end of the selling. Save it until the last moment. So, panghuli mo na to, di ba? Kapag talagang nagdadahilan siya, so, yan. So, and ito, another technique is ask for referrals. Always ask for referrals, di ba? So, one way is to visit your customer to make sure that they are happy and they are asked. And then, asking for a referral. So, for example, bumili sa inyong barley, pwede mo siyang puntahan kung malapit lang naman or pwede mo siyang i-message or kumustahin ano yung naging effect, nakatulong ba sa iyong barley or products or kung business naman, so kumustahin mo siya kung ano yung progress niya sa business. Then, ask for referrals, di ba? So, another way yun, di ba? Parang ano mo pa nga yun, nale-leverage mo yung time mo doon. So, siya na,
pwede mo siyang mapabili tapos mag-ask ka pa ng referral na may mga kakilala siya na interested sa ating business or mga product na gusto yung ating o may mga problem or may health concern. So, yun, pwede kang mag-ask ng referrals. So, the secret of closing more deals. Sabi nga, eto daw. Selling something people want at a price they can afford to people they can afford to buy it. Yun lang daw naman di ba? So, ito lang daw pala yung sikreto ng closing. So, paki-type nga po ng secret kung nandiyan pa kayo. Yun lang. So, selling something people want. Di ba? Yung binibenta mo gusto. Yung sa presyo na kaya nila, affordable sa kanila. And kaya nilang bilhin. That's the time bibili sila. Ganun kasimple. Di ba? Sa dami-dami ng inaral natin, ganun lang pala sila bibili. Pero syempre, bago dumating dyan, ano ka na, build ka na. Kumbaga ikaw nakausap ka, makukuha mo lang talaga ito. Is through yung kanina nang diniscuss natin, meron ka ng mga qualities na ganun, nakita mo yung mga signals, mga techniques na yon bago mo siya close. Secret. That's the secret. So what important is, malapit na tayo matapos, is confidence, di ba? So importante po ito, yung confidence, di ba? Paki-type nga po ng confidence. Yan, confidence, dapat ito yung meron tayo. Kapag we're doing the business, dapat may confidence tayo. Yan. In your sales skills, will make you more aggressive in prospecting and will give you the higher self-esteem, di ba? Kapag meron tayong confidence. So, paano ba tayo magiging confident? Di ba? So, syempre, kapag marami tayong alam. And we are blessed and super happy. Kasi yung mga nandito, ibig sabihin, di ba? Nandoon tayo kasi inaaral natin yung negosyo, di ba? Dinadagdagan natin yung kaalaman natin para magkaroon tayo ng confidence. So one way yan para ma-achieve natin yan. And because you know you can do what it takes to close the sale, you will feel like a winner most of the times. So kapag confident ka, kapag alam mo, di ba, inaral mo na nga daw ng multiple times, minaster mo na yung closing, di ba? Minaster mo na yung mga signals na yan, di ba? Yung mga qualities, dapat na-adapt mo na. So, di ba? Di ba? Magiging winner. Di ba? Winner tayo doon. Most of the time, lagi tayong mako-close natin yan. Yes, tama po. Alam natin ang business. Tama. Importante yan. Then self-confidence will even affect your prospect, making them turn even more likely to buy from you. Siyempre, makikita ngayon, as I've said earlier, di ba? Makikita ng kausap natin, ng client natin, ng mga prospects natin, kung confident tayo to share, di ba? And kapag, pag nakita niya na confident tayo, di ba? So, syempre, boom, sales na yun, di ba? Bibili na yan sa atin, close na yan. Yan. So, and ang dami nating inaral, di ba? So, but important din, syempre, lahat ng ating mga natututunan, lahat ng ating mga nakakausap, di ba? Lahat ng yan, syempre, dapat pinagpipray natin kay God. Paano tayo pupunta sa halimbawa, meron tayong client na kailangan puntahan, so, ibigay natin ito kay God na siya, di ba? Siya yung kasi nga, dapat laging, kahit gaano ka kagaling, kapag, di ba? Hindi mo din, ibinibigay natin kay God dapat, yung lahat ng ating ginagawa. And syempre, dapat, laging work with all your heart. Sabi nga sa Colossians 3:23 to 24, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. So kapag ganyan ang thinking mo na nakikita yan ng prospect natin, ng ginagawa mo, nanggagaling sa heart mo, yung pagtulong mo or yung concern mo sa kanya. Diba? And
hindi lang yung tao, yung pinagsiserve natin. Dapat ganun ang maging mindset natin. Si God yung pinagsiserving natin through our mga kapwa, di ba? Through our kapwa. Siyempre, wala naman dito si God, so magagawa lang natin yung service natin kay God through our neighbors, through humans, ating mga kapwa-tao. So, yun. Lagi nating isipin na ito ay serving kay God. So, yan lang po mga mentors. I hope na may natutunan po kayo. Thank you so much po sa inyong attend ng ating masterclass day 9. Thank you so much.